Pagkatapos pumalag ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, Malacanang sinang-ayunan ang pagtatalaga kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Acting Senate President. At bad news, Senator Cayetano sinampahan na ng reklamo sa Ombudsman. Sunod-sunod ang tila karma kay Cayetano. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan. Sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Lucas 14 verse 11, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Akala ni Senator Alan Peter Cayetano ay magagawa niyang ipaglaban ang kanyang posisyon sa pamagitan ng pag-atake sa legalidad ng naganap na kudeta at paggigiit na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng Senado. Akala natin dahil matapang niyang binasa ang mga alituntunin at sinabing buhay pa siya at hindi AI ang kumakausap sa bayan, ay may kakayahan pa siyang hawakan ang martilyo ng mataas na kapulungan. Pero sa isang mabilis at nakagigimbal na reaksyon, ngayong gabi, tuluyan ng gumuho ang kanyang depensa matapos maglabas ng opisyal at matinding mensahe ang Malacanang na sumasang-ayon, kumikilala at nagdarambong ng suporta sa bagong liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, removal, death. Buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Magandang araw Malacanang Press Corps. May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat. Narinig niyo ba ang naging matapang na pahayag ng palasyo na nagpabagsak sa pader ni Cayetano? Tahasang inihayag ng Administrasyong Marcos na ang naganap na reorganization ngayong hapon ay ganap na naayon sa batas of rule of law at lubos nilang nirerespeto ang desisyon ng bagong mayorya. Pero hindi lang ito ang masamang balita na sumalubong sa napatalsik na lider. Sa iisang araw ng kamalasan, opisyal na ring sinampahan ng mabigat na reklamo sa Office of the Ombudsman sina Cayetano, Senator Robin Padilla at ang sinuspinding Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ukol sa naging kontrobersyal na pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa loob ng premises ng Senado noong nakaraang buwan. As co-conveners Kiko Aquino and Sylvia Claudio, together with members of civil society groups, filed an obstruction of justice complaint before the Office of the Ombudsman today. That is against Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. This complaint stems from their alleged roles in the reported escape of Senator Bato de la Rosa during the May 13 shooting incident at the Senate. D said the complaint seeks to uphold a fundamental democratic principle that no one is above the law. The complainants then called on the Office of the Ombudsman to conduct an impartial investigation and to ensure that public officials found to have obstructed justice are held accountable under the law. Akala ng kampo ni Cayetano ay makakakuha sila ng simpatya sa pamagitan ng pagtawag sa mamayan para sa isang prayer vigil bukas at sa pagigiit na kailangan ng 13 na boto upang alisin si Senator Loren Legarda. Pero ayon sa Koalisyong Tindig Pilipinas na naghain ng demanda, kailangan panagutin ang mga opisyal na umadlang sa pagpapatupad ng batas at sumira sa administrasyon ng hustisya nang biglang mawala si De La Rosa matapos magtago ng 6 na buwan. Therefore, habang tinatawag ni Cayetano ang nangyari na isang illegal na kudeta na naglalayong harangin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee laban sa 18 Marines at sa flood control scam, ang batas ay formal nang pumasok upang siya naman ang siyasatin ng Ombudsman. Pangunguna ng Tindig Pilipinas conveners na sina Francis D. at Sylvia Claudio, kasama ang human rights defenders, youth advocates, religious leaders at pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Naghain sila ng reklamong obstruction of justice laban sa 3 nasabing opisyal. Kaugnayan sa kanilang naging papel sa pagpigil ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Tindig Pilipinas convener Francis D., layunin ng complaint na itong manindigan na no one is above the law at hindi dapat gamitin ang public office para maging protektor ng isang fugitive. Paraan na rin umano nila ang paghahain ng nasabing kaso para tumindig kasama ang mga drug war victims
victims at ang kanilang pamilya. Sinasabi ni Cayetano na ang bansa ay dinala ng bagong 12 na member bloc sa isang matinding krisis pampolitika sa gitna ng nagaganap na krisis sa ekonomiya at sa pandaigdigang digmaan sa Israel at Iran. Pero mariing pinalagan ng bagong mayorya ang kanyang mga naratibo at pinaliwanag na ang patuloy na pag-iwas niya sa sesyon at ang pagpaparilisa sa mga priority bills tulad ng anti-political dynasty law ang tunay na nagpapahirap sa taong bayan. Therefore, sa pagpanig ng Malacanang kay Gatchalian, ang mga binitawang babala ni Cayetano na sinunog ang Philippine Constitution at ang kanyang pababanta na sila ay lalaban outside the Colombo ay nawalan na ng political na bigat at tuluyan ng iniwan sa ere. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Colombo. Ang problema po, pag in-outside nyo, Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, kahit makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. What will happen po ngayon? Well, ngayon meron tayong functioning Senate na. Apa. So, nag-convene na kami, nag-reorganize na tayo, at nag-elect na rin tayo ng ating mga officers. So, balik tayo sa trabaho. Opo. Ang gusto namin, bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinbin na legislation. So, kailangan magtrabaho. Sir, hindi ba kayo mako-question dahil No, SP pa rin I-mention ko kanina, may presidento dito bago, may Abilino case, na sinabi kung mayroong mga beyond the powers of the Senate, pwedeng likod patuloy yung Senate. At ang basic, meron kaming 12, sa kanila 10. So kami ang majority. you have quorum kaya pwede nyo gawin yan, sir? Habang patuloy na nag-aanyaya si Cayetano ng gulo at nagpupumilit na ituloy ang hearing bukas upang patunayan na siya pa rin ang moral na pinuno, ang buong bansa ay nakasaksi sa pagtatapos ng isang kontrobersyal na yugto. Akala mo ba makakapit ka sa kapangyarihan sa pamagitan ng pagtatago sa likod ng mga teknikalidad at pagdaing sa media? Pero habang ang ombudsman at ang palasyo ay sabay na gumalaw upang selyuhan ang kapalaran ng dating speaker at Senate President, ang nag-iisang tanong na lang na naiiwan ngayong gabi ay ito: may haharap pa ba sa ipatatawag na hearing ni Cayetano bukas at ni Senator Marcoleta, o tuluyan nang mapapadpad sa rehas ng ombudsman ang napatalsik na hari dahil sa pagtatanggol sa mga nagtatago sa batas? Have mercy, O God. Awit 146 verses 3-4. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno ni sa anak ng tao na walang kapangyarihang magligtas. Ang kanyang hininga ay umaalis. Siya ay nagbabalik sa kanyang lupa. Sa mismong araw na iyon ay naglalaho ang kanyang mga plano. Kaibigan, ang nakakalungkot na eksena ang kinakaharap ni Senator Cayetano ngayong gabi, kung saan sa loob ng isang araw ay sabay siyang natanggal sa pwesto, tinalikuran ng palasyo at sinampahan pa ng kaso ng ombudsman, ay isang napakalalim na paalala ng Diyos, ng ating Panginoon Diyos, ukol sa kawalan ng katiyakan sa mga sandigan ng mundong ito. Akala natin kapag tayo ay matalino, kapag kaya natin bigyang kahulugan ang mga batas para sa ating sarili, o kapag marami tayong koneksyon ay hindi tayo mayayanig. Pero ang katotohanan, kapag ang tao ay nagpupumilit na kumapit sa sarili niyang lakas at kapangyarihan, dumarating ang sandali na ang lahat ng kanyang inaasahang kakampi ay biglang naglalaho at siya ay naiiwang nag-iisa sa harap ng paghuhukom. May isang tunay na hari, kaibigan, na hindi nagbabago ng mga alyansa o kudeta at hindi kailanman nagpapakita ng partiality. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ang nag-iisang pundasyon na kung doon mo itatayo ang iyong buhay, kahit anong bagyo, kaso o krisis sa mundo, ay hindi ka guguho at hindi ka maiiwang outside the Colombo. Kung ikaw ay napapagod na sa pabago-bagong takbo ng mundo at sa mga laban na walang katiyakan, isuko mo ang iyong puso sa Kanya ngayon, kaibigan. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Savior at Panginoon, at bibigyan kanya ng katatagan at kapayapaang hingit pa sa anumang posisyon sa lupa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong nagpapakumbaba. Nakikita po namin ang kapangyarihan, posisyon at tiwala sa sariling diskarte ay madaling maglaho at mabasag sa loob lamang ng isang sandali. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa panahon kami po ay nagmamataas. Inyo pong patnubayan ang aming bayan, gayon din ang aming gobyerno. Nanawa kayo po ang mamagitan at makaayos ng mga gulo dito. Tulungan niyo po kami at amin pong itinatalaga na ang buhay po namin
sa pagpapasakop sa aming Panginoon Kristo na siya na po ang maghari sa aming buhay. Salamat po at patawarin po kami sa aming pagkakasala at pinupuri po namin kayo magpakailanman o aming Panginoon Diyos. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.